Grabe itong balita tungkol dito sa Pilipinas. Kaya ako nababanggit po ito. Alam nyo, hindi lang ho mga Pilipino, pati mga malaking international news organization sa Amerika ay pinipick up nila yung mga nangyari ditong paninira kay Pangulong Marcos. Sa isang banda, nakabuti rin ito dahil yung mga turista at mga nasa ibang bansa hindi na rin naniniwala at hindi na maniniwala sa ginagawang paninira laban kay Pangulong Marcos. So akala ng mga naninira sa gobyerno, makapiling grupo na tinatawag ko, ay nakakakuha sila ng suporta sa international community, nagkakamali sila. Dahil katulad nito, itong ganitong klaseng balita ay mas nakakatulong sa atin sa aking personal analysis at opinion dahil hindi na ako kumbinsi ang mga dayuhan sa mga fake na galawan ng mga anti-Marcos. Pakinggan po ninyo itong news na ito mula sa Estados Unidos. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. He said, quote, "It is obvious from the video that it is not our president. Their video is fake and obviously not real," unquote. The Department of Justice also joined in condemning the video, vowing to identify and prosecute those behind it. And to further debunk the video's authenticity, the police department's forensic experts held a news conference where they compared the facial features of President Marcos with that of the unidentified man seen in the video. Enlarged images highlighted distinct differences, particularly in the right ear, which showed the president's ear being larger than that in the video. However, this is not the first time that the Philippine president has been targeted by deepfake technology. In fact, back in April, an audio deepfake clip falsely depicted him ordering the military to take action against China. And given the ongoing territorial dispute between Manila and Beijing over the West Philippine Sea, such fabrication carries significant weight and potential for escalation. Now, despite official denials and forensic evidence, former President Duterte has doubled down on his allegations. In fact, he's insisted that the video is authentic and reiterated his accusation that President Marcos is a drug user, a claim he's been making since January. So as the Philippines prepares for the May 2025 election, where voters will select a new parliament, the issue of deepfake technology has now taken center stage. So ayan, malinaw po yan. Talagang pati international media, especially sa Estados Unidos, ay pinipick up yung isyong yan. Pero tama yung sinabi niya na may mga ganyang statement mula po sa Department of National Defense at Department of Justice na fake itong ginawang bidyong ito at yung paninira ay tuloy-tuloy sa ating administrasyon. So sa isang banda, kahit negative yung balitang yan, sa tingin ko dahil alam nyo, ang negative na balita sa ating Pangulo at sa ating bansa, pag pinag-uusapan sa ibang bansa, nakakahiya. Pero itong kahiyahiyang balitang ito ay gawa-gawa ng mga Pilipino rin. Kaya lalong nakakahiya. Ngayon, sa isang banda naman, maging positibo tayo dahil ibinabalita ng international media na ganyan na sitwasyon, hindi naniniwala ang international community doon sa paninira ng ilang politician dito sa Pilipinas. Yun lang yon. Ibig sabihin, mas mananatili silang nagtitiwala kay Pangulong Marcos, okay, at Pilipinas, kaya focus pa rin ang mga turista at kapitalistang pumasok sa bansa. Dahil nga sa mga harassment lang ang ginagawa ng mga grupo na ayaw sa administrasyon. So, kayo po ang nasisira dito. Although may damage din ang pamahalaan, pangkalahatan at ang mga Pilipino, pero alam ng international community ang dumi, ang masamang galaw ng ilang politician at kanilang mga followers. Although kakaunti sila. Pero yun ang kailang ginagawa. Makahikayat sila ng international media na magbabalita tungkol dito, pero hindi nila alam na pag pumatol ang international media sa isyong ito, pabor pa rin sa Pilipinas dahil idinidiin nila
yung paninindigan ng Philippine government, Philippine authority, na ito'y paninira lang ng ilang sektor. Ayun po yun. Di ba? So, salamat na lang at may mga nagbabalitang ganyan na nagsasabi ng totoo kung ano ang ginagawa ng Philippine government, ano ang statement ng Philippine authorities laban sa mga mapanirang uri o gumagawa ng paninira sa ating pamahalaan. Nakakalungkot dahil ang Pangulong Marcos lumalabas ng bansa para humikayat ng mga kapitalista at ng turista. Mapalakas ang international independent foreign policy. Respetado na tayo ng international community, pribadong sektor o gobyerno man, mayaman at malaking bansa, maliit man, nirecognize na ang Pilipinas at policy ng gobyernong under President Marcos. Pero patuloy na sinisiraan naman po ng identify na makasarili. Makasarili dahil wala naman ho talagang ibang agenda sila. Kung hindi siraan ng siraan, below the belt ang ating Pangulo. Yun ang nakakalungkot. Ang Pangulo ay pinaghihirapan para mapaunlad ang bansa. May sektor naman, patuloy ang pagpapabagsak, paninira. Kaya huwag kayong maniwala doon sa paninirang yan. Yan ang ating may tutulong sa ating Pangulo. Kung mahal nyo ang Pangulo, mahal nyo ang bansa. Kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, mamamayang Pilipino, mahalin din ang Pangulo na siyang elected president. May mandate para gawin ang lahat sa kabutihan, kaunlaran, seguridad ng mga Pilipino dito at sa abroad. Yung mga naninira na walang ibang agenda kung hindi mang-agaw, huwag nyo suportahan dahil pagsisisihan nyo yan. Alam nyo bakit? Kasi gagamitin lang kayo. Napatunayan na. Anong ginawa nila nung sila nandyan? Tapos ngayon gustong bumalik? Alam naman natin kung sino gusto nilang paupuin o anong mangyayari. Gumanda ba ang buhay nyo noong nakaraan? At gusto nyong suportahan pa yung ganyang galaw? Ang masamang plano at masamang pamamaraan ng pag-upo sa kapangyarihan, hinding-hindi magtatagumpay. On record na yan. Ayaw ko nang banggitin. Mula noong 1986, mula ng 2001, sino-sino ba ang mga presidenteng pinatalsik? At sino ba ang pumalit? Ano bang nangyari? Ayan. I-recall natin ang mga nakaraan. Pero kalimutan natin yan. Nangyari na yan. Dapat natuto na kayo. Dapat natuto na tayo. Tama yung ginagawa ngayon ng Liberal Party, Piklawan, Dilawan, kilalang oposisyon. Kahit oposisyon sila, nire-respeto ang Philippine government under President Marcos. At sinusuportahan nila ang magandang project. Iyon ang kailangan. Kung meron silang pagpuna, pagtutol sa ibang mga nakikita nila, okay lang yon. Pero marami silang pahayag na pagsuporta sa ginagawa ng gobyerno. Like issue sa West Philippine Sea. Suportado nila yan. Laban sa illegal drugs, laban sa korupsyon, suportado nila yan. Foreign policy, independent policy, suportado. Economic program, economic policy, suportado nila. Hindi katulad ng kabilang bakod, kabilang grupo, wala silang sinuportahan. Lahat sa kanila mali. Lahat minamali. Yon ang makapili, makasarili na interes. Alam na ninyo kung sino. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Okay? Paki-like lang po ninyo ang mga bidyong ito para makarating sa ating mga kababayan, sa inyong mga kaibigan, sa loob at labas ng ating bansa. Ang kabutihan ang ating ikalat. Ang positibo para sa nakakarami ang ating ikalat. Ang negatibo, pakaunti ng pakaunti yan hanggang sa mawala yan. Hayaan yung lumubog sila.